Okay, magandang gabi po sa mga taga-online at magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat sa opportunity nito. Maalala ko parang sa San Juan pa ako nag-teach na ganito talaga. San Juan pa. Hindi ko maalala sa Cubao eh. Ayan. So, praise the Lord. Today, ang ating pag-uusapan ay ito ay mainit-init na talakayan. So, alam niyo ba kung ano? Ayan, may fire. Anong ibig sabihin ng fire? Mainit. Oo, tama, mainit-init to. Mainit ngayon ang panahon. Yan, Dix, ano ba tayo ngayon? 48? Ay, 42? 43? Ayan, sa Negros umaabot sila ng 50 daw. Matindi ang init. Ang amin doon sa bahay, ang aircon namin parang kalahati. Parang dito, langit, ay sa kabila, impyerno. Grabe, ang init talaga, promise. Si Mustard nga, sa CR natutulog eh. CR siya natutulog kasi pa hindi siguro kaya talaga yun sa labas. Pero malamig naman sana sa baba. Anyway, so ang ating pag-uusapan ngayon is about, receiving the Holy Ghost. Ayan. So, hindi ko tatanungin kung sino ang wala at sino ang meron ng Holy Ghost. Ayan. Dapat alam natin yon na ang Holy Ghost ay nasa atin pa. Okay? So, ang Holy Ghost, isa to sa mga pinaka-controversial din na mga pagdidebate. Kasi other sectors, other religious group, hindi yan naniniwala na may Holy Ghost. Ang pagtingin nila yan sa atin, na naniniwala, ay mga kulto. Yan, kulto. Kasi hindi yan sa naniniwala ng speaking tongues. Yan. May iba naman naniniwala, pero ang kanila naman is noong natanggap nila ang Panginoon as personal savior nila, may Holy Ghost na sila. Yan, ganoon naman. Ang iba naman, wala talaga. Kasi para lang daw yun sa Old Testament. Yan. So ngayon, titingnan natin. Kasi apostolic tayo, so naniniwala tayo, on fire tayo palagi, so hindi tayo papayag doon. Amen? Okay, so ano nga ba? Ang tanong nga isa, ano nga ba ang Holy Ghost? Ayan, nahirap, wala pala doon sa kabila. Okay, saan at kanino ba ito nanggaling? Sa iba-ibang espiritu nanggagaling? Or ito ba ay biblical? Yan. So naniniwala naman kayo na ang Holy Ghost ba ay biblical? Parang hindi kayo kumbinsido. Ayan. Ito ba ay utos talaga ng Diyos na kailangan natin tanggapin? Ha? At paano masabi na naka-receive ka na ng Holy Ghost? Doon tayo magkakaalaman mamaya. Paano masabi na naka-receive ka ng Holy Ghost? Basta nakasabi ka lang ng ibang lingwahe? Diba? Need ko pa talagang Holy Ghost? Do you think need natin talaga? Okay. Ang last, ano ba ang benepisyo kapag ang Holy Ghost ay aking matatanggap? Ibig sabihin, breath or light breath. Tayo oneness tayo. So, isa lang talaga ang Espiritu. Wala po. Ang other denomination kasi, iba yung pagkaintindi nila dyan. Separate yan. Okay? So, mamaya madaanan natin yan. Okay, ito ang biblical. Biblical pa. Siyempre, Holy Ghost was prophesied. Okay, sa Ezekiel 36 muna tayo, sister. Go. Sige muna, basahin ko na lang muna dito. And new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Ayan, itong salita na to, ito yun sa mga Israelite na binili ng Panginoon na baguhin ng Panginoon ang kanilang mga puso. So, balang araw. Okay, 27. I will put my spirit and cause you to walk in my statutes and keep my judgment to do them. Verses na lang muna yan. Basahin yung nyo, pero gusto ko basahin natin ang Isaiah 28:11, sister. 3:11, sister. Matthew chapter 3 verse 11. Sa katotohanan ay binabautisman ko kayo sa tubig sa pagsisisi, datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Amen. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at Apoy. Amen.
Tandaan natin yung verse na yan. Balikan natin mamaya yan, ha? Okay, the rest, pwede nyo pong kopyahin lang. Screenshot. Yung screenshot. SSS. Okay. Screenshot. Okay, next. Ito na. Sa Joel 2:28. Yan. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all. Yan. Sabi niya all. Hindi kalahati. Hindi lang kung sino lang ang meron. Hindi lang kung sino ang nandito. Kundi lahat. All flesh. And your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see vision. Isang tanong, ang sunod na tanong, ito ba ay, okay, ano na natin, na biblical talaga ang Holy Ghost. Baka may mga nagdududa pa sa inyo kung totoo yung na-receive nyo na Holy Ghost, ha? It's biblical po. Okay. Ito ba ay utos talaga ng Diyos na kailangan tanggapin? Okay. So, John 3:5. Ito na, basahin na natin to. Okay. Jesus answered. Si Jesus Christ ito nagsabi, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, ibig sabihin, be born of water and of the Spirit is separate po. Hindi pwede na sinasabi nila na pag nag-accept sila kay Jesus Christ, natanggap na nila. Kasi magka-separate po yun. Iba po ang baptism of water, iba po ang baptism of the Holy Ghost. Now, may nakita ba kayo na nag-receive ng Holy Ghost na sa ilalim ng tubig? Nakita kayo? Sa ilalim? Di ba usually, meron yan na pag-ahon, saka siya naka-receive. Yan. Ibig sabihin, before or after, kasi meron yan na hindi pa na-baptize, naka-receive siya. Yan. Kasi meron naman yan din talaga sa Bible sa mga gentle mamaya, maano natin yan. Meron din yan na after naman talaga ng baptism niya, saka siya naka-receive ng Holy Ghost. Ang sinasabi niyan, except a man. Except a man. Siguro tao ka naman siguro, hindi ka naman mga alaga sa bahay. Parang pangit kasi ng hayop Di ba? Except a man be born of water. So, ibig sabihin, lahat ng tao dapat na mabautismuhan at makareceive ng Holy Ghost. Except a man Kasi hindi naman yung sinabi, except a man in the animals. O, di ba? Sabi niya, except a man. So, minsan hindi ko maintindihan din kasi, ino-omit nila yan, yung ganong statement, ino-omit nila yan. Actually, hindi sila gumagamit dyan. Kasi, tapos na usapan pag nagamit nila yan. Ayan. Ngayon, may ibang mga tao, may ibang mga sector na sinasabi niya, hindi, sa Hudyo lang naman yun Hindi yan, Old Testament lang naman yan. Hindi yan sa atin applicable ng mga hintil ngayon, ng mga tao ngayon, hindi yan applicable. Okay, so titingnan natin kung hindi applicable sa atin. Okay, next, tingnan natin dito. Okay, gusto ko basahin to yung buong, mula sa Acts 2, verse 1. Sige, sister, gusto ko na, ang Tagalog na lang. Sige, sister, ikaw na. Acts chapter 2 verse 1, At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. In verse 2, At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. In verse 3, At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkababahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Verse 5, May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito ay nangagkatipon ang karamihan at nangamaang sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipang gilalas na nagsasabi, Narito,
Hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? Bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto at mga Medo at mga nangangahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamplia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya, nakarating ng Cyrene at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo, at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Cretenese at mga Arabe ay nangrinig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. At silang lahat ay nagtaka at nangalito na sinasabi ng isa sa isa, anong kahulugan nito? Datapwat ang mga ibay ng nangaglilibak na nagsasabi sila ang puno ng bagong alak. Datapwat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay tinaas ang kanyang tinig at sa kanila'y nagsaysay na sinasabing, kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat na nanganganahan sa Jerusalem, mga alaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. Okay. Sapagkat Sige. ang mga ito'y hindi mga lasing na gaya ng inyong inaakala, yamang ngayong oras na 3 lamang ng araw. Datapwat ito'y yaong sinalita na sa pamamagitan ng propeta Joel at nang mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Amen. At ang inyong mga anak na lalaki, babae ay mga huhula at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Okay. Yan. Doon yan, yun yung on the day of Pentecost, yung pinanganak ang church. Okay? So yun doon, yun ang sinasabi nila na lasing daw. Alam na natin kwento yan na pinagsabihan sila ng lasing. Pero inulit ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, ang prophecy ni Joel sa verse 2:8 at kinonfirm yon ni kanina sa Matthew 3:11, kinonfirm yon ni John the Baptist na yung darating, yun yung magbaptize sa atin ng Holy Ghost, which is si Jesus Christ. Malinaw naman, di ba? Okay, dito tayo. And they are prayed unto a cloven tongues like as fire and sit it down each of them. May nakita, Tagalog, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumadapo sa bawat isa sa kanila. So, na-research ko, parang, parang first in the history na parang mayroon talagang apoy na, ewan ko basta sa na-research ko lang, parang may apoy talagang makikita yung picture talaga. Parang may apoy sa taas. Yan, first daw yan na nangyari na meron yan. Yan, siguro symbolical lang or something. But according sa research, first po yan at hindi na po nangyari. Yan. So yun, sabi ko, ano ang cloven tongues nga man? So parang mga dilang apoy nga. So tingnan niyo po ang simbolo ng apoy, di ba? Dila. Kaya nga siguro talaga dila din ang ginamit ng Panginoon para makareceive ka ng Holy Ghost. Ngayon ko lang napagtanto. Okay. Isa pa, in verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. Walang may nagturo, hindi sinaulo, as the Spirit gave them the utterance. Yan. Ibig sabihin, hindi mo pwede siyang mapeke. Hindi mo siya pwedeng bla bla bla, kutsara tinidor, bla bla bla. Hindi pwedeng ganon. Kasi dapat, the Spirit gave you the utterance to speak. Yan. Sa Tagalog, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika. Yan. Ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Hindi ko, ito yung sa isip ko. Bakit kailangan iba-ibang wika talaga ang sasalitain? Natanong nyo rin yan?
Kasi ang sabi, sabi niya, speak with other tongues. Pero kanina, yun ang nakwento ni sister doon sa Bible, na tinatanong nila, bakit nagsasalita sila ng salita natin? Ibig sabihin, may mga bagay minsan na pinapadala. Kung narinig nyo, kung nabasa nyo, or napanood nyo yung finorward ko before na video, yung sabi ng preacher na may Hudyo na naka-attend sa kanila. Tapos, hindi siya naniniwala na si Jesus Christ is the one true God. Tapos sabi niya, maniniwala lang ako pag may makareceive ng Holy Ghost na masasabihan siya or maniwala siya pag may nakareceive. Basta parang ganon. So one time, merong bisita na nakareceive ng Holy Ghost. At ang paulit-ulit na sinasabi in Hebrew in Hebrew term niya salita. Hebrew siya Jew siya Ang salita, Jesus, kung hindi ako parang Jesus, the only one true God, paulit-ulit na paulit-ulit. Siya lang nakaintindi. So minsan, may mga bagay minsan na parang hindi pa kasi dito naka-experience talaga na merong interpretation of tongue. Kami kasi naka-experience yan doon sa Bacolod. Nanindig balibo ko. Hindi mo siya sabi yan ni Pedro, 3 yan sila. Usually 3 yan. So may ang sa amin doon, ang nangyari, malalaman mo talaga na Panginoon ang nakikipag-usap. Kasi, magsasalitang isa, tatahimik ang dalawa. So, hindi wala naman may nagbulong sa kanila, o tahimik ka muna ha, kasi isa muna ha. Walang ganyan. Malayo sila. Ang isa nandito, ang isa dyan, ang isa doon sa dulo. So, hindi naman siguro pwede mag-usap silang 2, 3, na gagawa tayo ng kwento, ha? Para magiging history tayo. Ganon. Pero, malalaman mo ang synchronization nila. Na pagtayo ng isa, uupo ang 2. Tatahimik. Pagtapos ng isa, upo, tapos nagsasalita naman itong isa. Hanggang doon ang isa. Ang isa, alam ko, English. Ang isa, Ilonggo. Ang isa, other tongue. Napakatindi. Grabe, parang ayaw mo umuwi. Parang ayaw mo umuwi. Ang message na binigay ng Panginoon, the Lord is coming. The Lord is coming very, very soon. Ganun lang, ulit-ulit, the Lord is coming very, very soon. The Lord is coming very, very soon. Syempre kami, that time, talagang, matindi ang worship nun. Ngayon nga, medyo, pa tayo. Pero sa amin dun, halos araw-araw, parang feeling mo, rapture. Kasi, hindi mo siya maramdam. Hindi ko alam, pero parang yun yung time na parang, malapit na talagang Panginoon, malapit na darating ang Panginoon, kailangan makareceive ng Holy Ghost, Yun yung kwento ni Pastor Alan na pagkatapos ng service hindi ka makareceive ng Holy Ghost, parang akala mo parang talong-talo ka. Yung parang maiiwan ka na talaga. Ganon ang kwento. Ganon yung sistema noon sa amin. So, kaya naisip ko kanina, sabi ko, bakit nga talaga other tongues? Yan. So, minsan amazing ang Panginoon, no? Hindi mo siya maintindihan mo siya pag meron ng bagay na parang magko-coincidence doon sa isang bagay. Ayan. So, dito naman tayo sa Acts 10. Acts chapter 10 verse 1, at may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, centurion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. At tawid tayo sa 44. Samantalang nagsasalita Okay, sagad sister.
ito yung kwento dito. Ito yung si Cornelius. Alam natin to, Gentiles. So, okay? Isa siyang katulad natin, maayos sa tao, ah, um, mabait, yan. Marelyosong tao, yan. So, kung ito lang titingnan natin, this time, si Cornelius at ang pamilya mismo nakareceive ng Holy Ghost eh. Si kung basihan lang natin ang good works, bakit dito, si Cornelius naman to, maayos sa tao to eh. Mabait na tao to. But naka-receive siya ng Holy Ghost. Sige, sister, sa 44 po. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. At silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro sapagkat ibinuhos din naman sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Verse 46. Yes. Sapagkat nangarinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos, nang magkagayoy sumagot si Pedro, mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman sa natin? Okay, sister. Thank you. Sabi ni Pedro, can anyone forbid water? Yan. Mapipigilan ba nating i-baptize sila? Kasi naka-receive na sila ng Holy Ghost eh. Ito yung sinasabi na may mga times na nauna ang Holy Ghost, may mga times na after talaga ng baptism niya. Ayan. So, dito mapatunayan natin na lahat dapat tayo maka-receive ng Holy Ghost. Kasi promise eh. Promesa ng Panginoon yan. Dapat mo tanggapin. And promesa ng Panginoon at hindi to, Holy Ghost, receiving of the Holy Ghost is not just a denomination na parang pag naka-receive ka ng Holy Ghost, kasama ka namin. Hindi. It's not kumbaga parang acrobatic lang, hindi. It's about a thing that you need. It's a must that you have to receive the Holy Ghost. Yan. So malaman natin yan. Bakit kasi talaga? Bakit kailangan mo? Paano mo masasabi na naka-receive ka ngayon ng Holy Ghost? Yan. Kung mapapansin niyo po, hindi po tayo basta-basta nagdi-declare yung mga naka-receive ng Holy Ghost. Okay. So may mga bagay minsan kasi na tinitingnan namin, kailangan nagko-coincide or ang face mo at saka yung dila mo dapat nag-synchronize yan. Ano ibig ng synchronize? Dapat, kasi ang Holy Ghost, joy yan. Dapat masaya yan. Yeah. Kaya sinasabi namin palagi, magsaya ka. Magsaya ka. Kasi Holy Ghost hindi malungkot ang Holy Ghost. Masaya ang Holy Ghost. Kaya dapat, pag gusto mo tumanggap, dapat masaya ang puso mo na tinatanggap mo siya. Yan. So, hindi pwede na umiiyak ka, na naka-speaking tongue ka. Kaya, ang ginagawa namin yan, magsaya ka. Kasi dapat, ang mukha natin, parang luminous. Yan. Parang nag-brighten siya. Maaliwalas ang mukha. Nag-shine. Yan. Kaya minsan may mga time kami, abutin mo brother, abutin mo sister. Kasi minsan pag naka-experience kayo, sa inyo naka-experience dito talaga ng Holy Ghost. May makikita, di ba parang may nakikita kayong light? Super white. Yan. Yan yung light. Kaya minsan, ang sinasabi namin yan, usually sinasabi ko, sundan mo ang light. Baka mamaya ibang light na pala nakita niya. No? pero ako malalaman ko talaga kung nasa laman ka pa o hindi eh. Kaya minsan, mayroon may nagsasabi, Sir, minsan, hindi muna ako lumalapit kasi sorry talaga, pero nakakapagod. Nakakapagod kasi pag wala pa, nasa laman pa siya, tapos i-encourage ka na-encourage, nakakapagod. Kasi kailangan niya pa mag-set ng sarili niya. So, minsan ginagawa ko, pabayaan ko lang muna siya. may mga gifted kasi na mga tao na
magaling mag-encourage na, sige, sister, mag-ano ka ng kamay mo, ganyan, hindi ako magaling dyan. So, hindi ako lumalapit. Lumalapit ako. Pag malapit na, alam ko na medyo, nag-stuck na yan nito niya. Yan. At ang mukha niya, nag-shine na, lumalapit ako. Kasi saglit na lang yan, mangangatak na siya. Ayan. Kaya minsan, ako naghihingi ako sorry sa mga pastor. Pag minsan, titingnan ko muna yan. Siyempre, masunurin tayo. Pupunta rin ako dyan. Pero minsan, inaano ko pa talaga yan kung pwede siya. Yan. So, paano mo malalaman ngayon na nakareceive ka ng Holy Ghost? Meron akong isang brother noon na nakausap. Hindi ko alam kung paano siya pero na-witness ko naman siya naka-receive siya ng Holy Ghost eh. Pero kung tanungin mo siya kung paano siya naka-receive ng Holy Ghost, hindi niya alam. I don't know pero dapat alam mo eh. Dapat alam mo, naramdaman mo dapat nga may Holy Ghost ka. Kasi, sabi ko, so paano? Hindi ko alam kasi dineclare siya eh. So, siyempre, hindi ka naman dapat mag-question eh. Pastor na nag-declare eh. Question na pa. Diba? Pero parang, alam ko na kapag salita siya, pero hindi siya ganun kalahaba. Parang lang yung dila niya siguro, pero dineclare siya. So, until noon, hindi ko siya nakita nag-refresh. So, hindi ko sure kung naka-receive siya talaga ng Holy Ghost. And, so, dapat malaman natin, mismo sa sarili natin, alam natin na naka-receive tayo ng Holy Ghost. Okay. And balikan lang natin ang Acts 2:3. And there appeared unto them cloven tongues like as fire, and it sat upon them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. And, maraming namimeke nito. Sa harap mismo namin dati sa Bacolod, bahay namin sa harap. Ano ako noon college. Na-convert kasi ako grade 6. So, college. Ang tapat noon, hello. Nagtataka ako. Sabi ko, ano yung ginagawa nila? Parang ano ba yan? Pareho pa sa amin yan. So, curious ako, syempre. Kasi nag-speaking tongues sila, blah, 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 madami nila, tapos ang ingay nila, nag-worship sila, gano'n. So, curious ako. Sinilip ko ngayon. Kasi kikita naman yung parang, silip ako, yung marites na talaga. Tinignan ko sorry talaga, pero may whiteboard sila talaga na sinusulat ko anong sasabihin mo. Oo, kita ko talaga, promise. Witness ako doon. So sabi ko, ba't ganun? Hindi, tinanong ko kay pastor namin, ganun. Ba't ganun? Meron ka lang ganun? Sabi niya, oo, syempre. Ito lang bakit nila pinipeke? Bakit may fake? Dahil, may genuine. May original. Kaya pinipeke nila. Kasi gusto ng kalaban, ano ka doon, ipaniwalain ka doon na okay ka, may Holy Ghost ka, pero hindi, pero wala. Kasi alam niya na totoo talagang Holy Ghost. So doon mo siya malalaman na parang, okay, so ibig sabihin, pinifake nila dahil may original. Legit. So sino ngayon ang legit? Sino ngayon ang mga tinatawag na mga kulto? Diba? Ang mga kulto, walang katotohanan ng pinagsasabi nila. Alright? Okay, ito na. Need ko ba talagang Holy Ghost? Sige, sabihin mo sa sarili, tanongin mo sa sarili mo, need ko ba talagang Holy Ghost? Amen. Alright. Okay, number 1. It's a part of salvation. Okay, basahin natin. Okay, ito, nabasa na natin ito kanina. Sige, sister, basahin natin ulit sa Tagalog lang. John 3:5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun. Requirement talaga. Baptism in water, baptism in the Holy Ghost. Okay, repent muna pala. Okay, 4 naman talaga yung essential sa kaligtasan eh. Diba? Repent, baptize in Jesus' name, receive the Holy Ghost, and live a holy life. So, ang tanong, paano kung isa yung wala dyan?
ay hindi ka legit. Kasi package to eh. So dapat ang apat, mayroon ka niyan. Hindi pwedeng isa lang. Ang wala, isa, dalawa, tatlo ka lang meron. Hindi pwede. Dapat package yan. Okay, next. Number 2, make us a child of God. Ayan. So sa Romans, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of Christ. Yan. So, malinaw po na pag wala po tayo banal na Espiritu ng Panginoon, na hindi tayo pagmamayari. Lalo na kung hindi po tayo nabaptize. Amen? Okay, number 3. Guide us into truth. Okay, John 16:13. Howbeit, when he does not speak of himself, but whosoever he shall hear, that he shall he speak, and he will show you things to come. Ang Holy Ghost kasi, nagbibigay sa iyo ng wisdom. Yan. So, ibig sabihin, kailangan mo talaga magkaroon ng Holy Ghost. Kasi bakit? Ito yung mag-guide sa iyo ng katotohanan. Kung mapapansin po kayo, sa amin, dati kasi, pag may bisita na baptized na siya, tapos nagpapantalon pa siya. Actually, dati, talagang sinasahan niya. Pero, dito, nalaman ko yung Pastor Allen, ang sabi niya, hayaan mong Holy Ghost ang magturo sa kanya. Kaya kailangan makareceive ka ng Holy Ghost kasi yun ang tuturo sa'yo kung ano ang gagawin mo sa buhay mo. And yun, dun din yan papasok yung mga bagay na hindi mo dapat gagawin, nagre-remind sa sa'yo. And kung mapapansin mo, may mga bagay ka minsan na sabi mo parang gusto ng flesh mo gawin, pero kinakabahan ka. Na-experience ba yun? And Holy Ghost yan nakikipag-usap sa'yo, huwag mong gawin. Pag una, nakinabahan ka, pero hindi mo pinansin, sige, go ka pa rin. Okay pa yan. Pag pangalawa, hindi mo pa rin pinansin, okay pa yan, kinakabahan ka. Pag pangatlo, pang-apat, no, sige yan, mawawala na sa'yo yan. Hindi ka nakabahan. Kasi sanay ka na. And so, ang Holy Ghost po ay magbibigay sa iyo talaga kung ano ang dapat mong gawin. Yan ang magiging guidance kasi natin eh. Kaya pinipilit natin na kailangan may Holy Ghost ka. And so, ano pa? Give us the power for rapture. Ito yung pinaka-importante kasi kung wala nito, paano na lang? Romans 8:11. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from dead dwell in you, He that raised up Christ from dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Ayan. Sige sir, prepare mo si sir yung 1 Corinthians 15:50. Ang katawan po natin kasi, nabubulok to. So, kailangan siya palitan pagdating ng rapture. Pag wala kang Holy Ghost, hindi ka mapapalitan pag wala kang Holy Ghost. Sister, basahin mo yung 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 55 tayo. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, lamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon, o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon, o kamatayan ng iyong tibo? Okay.
Sa ibang version, nabubulok ang tawag niya doon. Nabubulok. Ang katawan po natin ay nabubulok po ito. So, hindi ito pwede sa langit. Kaya dapat, pagdating ng rapture, intact pa dapat ang Holy Ghost. Yan. Kasi bakit? Pag hindi po intact ang Holy Ghost natin, walang power para mag-change ka into incorruptible. Ayan. So, ganun kahalaga ang Holy Ghost. Now, number 5, seals and protect us until rapture. Ayan. And grave not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Yun ang sinasabi ko, na dapat ang Holy Ghost po ay hindi po natin pinapalungkot. Nalulungkot po ang Holy Ghost pag mga ginagawa ka pong hindi tama sa harap ng Panginoon. Nalulungkot siya pag ikaw ay gumagawa ng hindi naaayon sa salita ng Panginoon. Maramdam mo naman yun eh. Nalungkot ang espiritu na meron sa'yo. Ang tanong, talaga ba nakareceive ka ng Holy Ghost? Kaya sinisikap natin na kada mapunta tayo sa church, kailangan natin mag-refresh. Kailangan mo i-check. Kasi pag hindi mo siya ni-check, check and balance. Okay pa ba ako? Okay pa ba ako? Nagkasala ako sa Panginoon nitong linggo, kailangan ko mag-refresh. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan magpakasala ka na lang buong linggo kasi anyway, maka-refresh ka naman. Ang Holy Ghost tandaan natin, meron akong kilala na every Sunday naman, nagre-refresh siya. Pero minsan, it doesn't guarantee na kung naka-refresh ka palagi, ay maliligtas ka. Kasi ang Holy Ghost po, ito pagkaintindi ko ang Holy Ghost po kasi, nagagalaw yan ayon sa iyong puso on that moment. Yan. Kaya palagi siya dapat chine-check. Kasi hindi siya, once na naka-receive ko na ngayon for life, naka-receive na ng Holy Ghost. Hindi ganun ang Holy Ghost. Kaya dapat, di ba, palagi ini-encourage tayo. Kaya minsan nalulungkot ako, na syempre siguro nakikita nyo sa amin na minsan titingin-tingin kami dyan, iikot-ikot kami dyan. So minsan meron naman mga boasting sa likod na hindi na talaga nag-worship. Tawag ni Pastor, mga supervisor. Yan, kasi minsan, wala lang, doon lang sa likod, gano'n lang. Gano'n. Pag nagkanta naman ng music, palakpak naman sila, palakpak. Pero alam mong, hindi ko alam kung pagod lang, hindi ko alam kung talagang ayaw lang nila mag-worship. Pero ini-encourage kasi tayo na once nandito ka sa church, kahit saan ka naman napunta, kahit sa bahay mo. Well, ang Holy Ghost naman, kahit saan naman yun eh. And it's for all. It's for everybody. It's for everyone. Hindi pwede si pastor lang. Hindi pwede si Sister Neville lang. Hindi pwede si Pastor Rod lang. Hindi pwede mga elders lang. Lahat dapat meron. Kasi hindi mo siya pwedeng malagay sa kabila na, ay ito, mga pastors to. So kailangan mo yung Holy Ghost talaga sila. It's for everyone eh. So every time na nandito ka just take the opportunity. Kasi alam ko, pag sa bahay ka, hindi ka naman masyado maka-worship. Kasi worship ka, may kakalabit sa'yo. Papa. Diba? Minsan, kapitbahay mo, sisigaw. O, walang diwa mo, nasa ano ka na. Minsan meron time sa bahay, siyempre, hindi ko na-lock. Pumasok bigla si Aliyah, pagpasok, bang! Parang gusto kong, Kaya pag nandito tayo sa church, kailangan, kasi ang ginagawa natin, siyempre may mga anak tayo, pero may Sunday school naman eh. Pero ako naintindihan ko, yung may mga bata sa likod, okay yun. Pero tayo, na wala namang anak, tayo sa harap. Tapos, ang ginagawa natin minsan, parang, naggagawa ka talaga ng paraan na bibit-bitin mo yung bata ng iba. Kag doon ka sa likod, pag ili-ili. Ganon. Style. Ako naiinis ako sa ganyan. Bakit? Anak mo ba yun na kailangan mong isacrifice ang isang, bawat salita dito sa pulpito ay mahalaga. Ngayon kung nandun ka sa likod na mag-ili-ili doon at mag-chismisan doon, wala ka. Pag uwi mo, paglabas mo ng church, wala
wala ka na mapapala, wala ka nakukuha. So, wala din. So, paano mo malalaman na ang Holy Ghost inasa sa'yo pa? Kung hindi mo chinecheck. Yan. Ang tanong ngayon, naandyan pa ba? Baka lang din naman pumapasok lang tayo dito, parang mga iskeleto na tayo. Na lumalakad, pero wala na pala mga laman. Diba? Parang feeling mo, akala mo may laman ka pa, pero sa totoo lang, wala na pala. Uuubos na siya. Kailangan natin, mga kapatid, ito yung isang bagay talaga na dapat hindi natin ma-neglect. Kasi once na hindi po natin to seryosohin, at once na hindi natin to malaman na kailangan may Holy Ghost tayo, hindi natin alam, mamaya darating Panginoon. Bukas, makalawa, the next day, the next month, hindi natin alam. Kaya dapat, every time na nandito kayo, kayo swerte talaga. I mean, hindi naman sa pero, ang lapit nyo dito sa church. Kaya medyo malayo, mahirap ang biyahe sa amin. Lalo na sa amin sa amin. Lalo na kanina, talagang gusto kong lumipad kanina. Buti naman, napakagaling na ng Panginoon. Hindi ko alam, ang driver na nasakyan ko, ang jeep na nasakyan ko, wala siya masyado pasahero, pero ang bilis niya talaga. 30 minutes lang mula Santa Lucia papunta dito. Hindi ko nga alam, pinakausap siguro ng Panginoon. Totoo, promise, hindi kami puno, pero ang bilis niya. Ay, hindi kami puno. So, yan minsan, may mga bagay minsan na parang gustuhin man namin minsan na pumunta dito. Minsan, alanganin, buti ko nandiyan si Brother Charles kasi diretso kami, walang problema yun. Pero kayo na nandito sa malapit sa church, bless kayo. Sa totoo lang po talaga, bless kayo. Hindi yun curse sa akin hindi yun curse kasi nasa atin naman minsan na malilate tayo Pero napaka-bless nyo dahil anytime pwede kayo dumaan dito, pwede kayo makapray, pwede kayo makabisita sa Panginoon, maka one-on-one, pwede kayong makaakyat dito, wala naman dyan guard na mag-check sa inyo, na maghingi ng bayad. Ba? So every day, pwede kayo punta dito. Minsan kasi, ang lugar na to, dahil palagi natin napupuntahan, nagiging casual sa atin. Yan naman ang medyo curse siguro sa inyong malalapit. Kasi sa amin, pag sa mga malalayo kami, kung sa Ilonggo pa, hidlaw kami na. Miss namin pumunta ng church kasi alam namin minsan, hindi kami makakatin ng mga days. Sunday lang talaga. Kaya natsishares namin pagpunta dito, natsishares namin yan. Sa inyo na hindi siya kasi magiging familiar sa'yo ang pulpito, wala na tong silbi. Pag magiging over-familiar kasi isang bagay, everything is normal. So wala ka ng distinction na ito ay lugar ng Panginoon. Ito ay lugar mo. Yan. So tonight, let's check kung talagang nasa atin pa ang Holy Ghost. Baka lang din time. Kasi alam nyo, minsan may mga na-declare na minsan nag-stammering lang sila pero nakasaglit na naka-speak in tongue. Kaya ina-encourage namin yan palagi, you have to refresh. Check. Kasi baka nung time na yun, saglit lang ang nasalita mo. Kaya dapat every time. Sa amin may bisita pala dito, sister, welcome. Ay, baptized na siya. Okay, sorry. Hindi ko masyado familiar ang face, sister, sorry po. Ayan. Pag nandito ka, yun yung sinasabi na parang dapat magiging conscious ka at nagiging sensitive ka sa lugar ng Panginoon. Kasi katulad lang sa bahay, ang room mo, kung minsan na mo lang napupuntahan, di ba pagpasok mo pa lang sa room mo, parang sarap ka na matulog. Kasi minsan mo siya napupuntahan. Palagi mo napuntahan sala. Nanonood ka. Just like dito sa church. Itong place na to, kaya ako talaga, maano talaga ako pag may mga batang umaakyat. Kasi pag nasanay silang akyat, baba, wala nang magiging dating sa kanila ang lugar ng Panginoon. And so tonight, let's check and let's have a meditation. Let's worship the Lord na kailangan natin ma-check kung ang Holy Ghost ba ay nandito pa. Kailangan natin ma-check kung makakasama ba tayo sa rapture in case ang Panginoon dumating anytime soon. Kailangan i-check kung totoo pa bang Holy Ghost ang meron sa atin. Kailangan natin i-check kung makakasabay tayo sa rapture. Yes, nabaptize na tayo. Nakarepent na tayo.
I know we strive to live a holy life. Kaya importante na ang Holy Ghost ay buhay na buhay po sa puso natin. Kasi bakit? Yan ang magbibigay sa iyo, magtuturo sa iyo upang mamuhay ng tapat sa Panginoon. Yan ang mga bagay na nineglect natin. Kasi anyway, naka-receive ka na, okay na ako. Okay na ako, naka-receive na ako. But I think you need to check it right now. Kung talagang nasa iyo pa ang Holy Ghost. Let's worship today. Let's worship tonight.